Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, ito yung balita, no, yung regarding sa dollars. Dito muna tayo sa dollars bago yun dun sa main issue. Sa ito, sumadsad all-time low, 61.64. Ang isang, dolyares. Mukhang tonto ay mga OFW ah. Pero syempre, alam ko, malungkot din kayo kasi nga, tataas din ang bilihin, di ba? Ika nga ni Ma'am Susan yan, si magdodomino daw yan sa taas. So ito yung balita. All-time low ang halaga ng piso kontra US dollar kahapon. Nagsara ang palitan sa 61 pesos and 64 centavos 61? kada dolyar. Kahapon din 61-64? ang ikaapat na sunod na araw na nasa 61 peso level ang palitan. Ayon sa mga trader, ang mahinang palitan ng piso ay dulot pa rin ng mataas na US interest rates Akala ko ito yung nagdulot at na. mataas na presyo ng langis sa world market dahil sa giyera sa Middle East. Dumagdag pa ang kaguluhan sa Senado nitong Miyerkules. Kasamang naapektuhan ng no? Ang ang palitan ng dolyar dahil dyan. No? Di ba sila nahihiya sa ginawa nila? Alam mo kung bakit diniscuss ko to? Siyempre, di ba, kapag dollars ang pinag-uusapan, lalo na yung mga foreigner, for example, Americans. Kapag ka napadpad sila sa atin, kahit simpleng tao lang sila doon sa bansa nila, pagdating sa atin, big time sila. Kasi nga, di ba, just imagine, yung $20, pag pinalit sa atin yon, ang dami mo na mabibili doon eh. Doon sa $20 na yon. Pero sa kanila, 'di ba, ang taas kasi ng cost of living sa ibang bansa na pagpunta mo dito. Kahit yung mga nanonood sa aking OFW. Ah, nung first time nyo diyan siguro sa bansa na pinupuntahan nyo, siguro pag bibili kayo diyan, compute kayo ng compute mo, convert kayo ng convert. Halimbawa, bibili kayo ng sabon, no? Makikita nyo ganito yung presyo. Tapos convert kayo. Mga first timer dyan, yun nung baguhan pa lang kayo. Ganun kayo, di ba? Yung mga OFW. Then, magiging big time na kayo pagka umuwi dito sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, yung palitan. Dito pa nga lang, pucha, pag nabigyan ka, naabutan ka ng $100, paldong-paldo ka na, di ba? Alam mo kung bakit ganito yung intro ko? May nakita kasi akong video. Pinasa sa akin to eh. Nakakahiya naman kasi ito. Huwag sanang maging ganito yung culture nating mga Pinoy. Ito, yung, ano ba ito? Hindi, normal ba sa atin to, tong ganito? Yung buong angkan daw durog ang bulsa ni Apam. So, ito yung Apam mo. Tapos kasama yung buong angkan. Ano ba? Kasa dami oh. May humahabol pa. Hindi ba kayo parang dyan? Parang nahihiya. Hindi, I know no. Ito pala, may sound pala. Ala, kadaghan. Ala. Ala. Parang no, nakakahiya. Pero, I mean, di ba, kilala yung lahi kasi natin na, na malapit ang, ang tayo sa isa't isa
sa pamilya, di ba? Well, ayoko muna i-judge yung video. Pwede kasing ang mangyari, yung napangasawa ni Apam ay OFW din naman. Na malay mo, yun din naman yun din naman yung gumastos sa sarili niyang pamilya, hindi galing kay Apam. 'Di ba? May mga gano'n naman na nangyayari eh. May mga kilala naman ako na nagkaroon ng asawa na foreigner. Tapos kasama, let's say mag-outing no, kasama yung buong pamilya. Pero hindi naman si Apam yung gumastos. Yung ano, syempre may hiya din naman. Pero ah hindi nyo naman maitatanggi na may ganun talaga, di ba? Na Pilipino. Na alam mo na ano, nakilala yung foreigner na ka-chat, tapos umuwi ng Pilipinas, tapos yun nga, kakain sa labas, ikakaray yung buong pamilya. Sana ano, mawala na yung culture na ganyan. Para kasi nakakahiya. Kaya tuloy, ang tingin sa mga ano, sa mga Pinay, ang bababang uri. Pero iba naman kasi yung halimbawa, yung nag-OFW ka, no? Siyempre, nagkaroon ka ng trabaho doon, independent ka naman doon. Then may nakilala ka doon na Apam na magiging asawa mo. I'm so sure, iba naman yung ano nun. Iba naman yung dating nun. Kasi nakilala ka na nung foreigner na kumakayod ka eh. 'Di ba? Hindi ka pwede sumbatan nun. Pero alam mo na, 'di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi mawawala sa ano 'yan eh. Ito 'yun oh. Diyos ko, men. Ano ba? Sabi ganun din sa post, di na kayo nahiya sa apambong ang kan ba yan? O pati tambay sa inyo sinama nyo. Grabe to oh. Ilan yan oh? Kakain ka ngayon, lulunok ka later. Sabi ganun. Grabe naman to. Medyo pagka-racist naman to. Meron na namang natulungan ang USAID na mga Bisayang di nakakatapak ng SM at nakakasakay ng escalator. Nagpa-feeding program na naman ang isang banyaga para sa kepyas ng Longkatuts na sobrang racist naman nito. But alam mo ba yung istorya niyan? Baka mamaya kasi OFW yan na nakilala niyo tong Apam. Pero hindi, iba yung ngiti kasi. Parang ngiting libre lahat eh, oh. Sorry ah, pero meron talaga kasing ganito eh. Kasi kaya hindi ko totally maipagtanggol, no? Kasi may mga nakikita din talaga akong ganyan. Nung nagtatrabaho pa ako sa retail, naikwento ko na ba yon? Yung isang foreigner na-offend din kasi ako. Na-offend din ako. Kasi di ba nagwo-work ako sa Ace Hardware dati. Merong ano doon, nakausap ko yung AFAM eh. From Indianapolis siya eh. Nung una, friendly pa yung usap. Siyempre, kailangan mo mag-establish ng rapport sa customer. Ang binibili kasi nila, generator tsaka welding machine. Tapos, nagkakwentuhan kami, no? Taga Indianapolis daw siya. Veteran siya ng Vietnam daw. Medyo may edad na si kuya eh. Then, pangasawa niya, kasama niya asawa niya. Tapos kasama yung tatay. Bumibili ng welding machine. Binibilhan nung AFAM ng welding machine yung tatay nung ano niya. Then, nandun kami sa may customer service habang kinakausap nung representative namin. Tapos, friendly, mabait si APAM. Tapos nung magbabayaran na, ina-assist na namin kasi yun eh. Syempre malaki ang benta nun.
Di, todo asikaso namin yung VIP. Na-offend ako nung part na sinabi niya sa akin na, tatagalugin ko lang ha, hindi ko na matandaan yung exact words eh, pero pagkakaintindi ko, ganun daw kadali magmahal ng Pilipina. Kumbaga, tapalan mo lang daw ng pera, magagawa mo na daw ang gusto. Na-offend talaga kami nun lahat. Sobrang, sobrang baba ng, ng, kasi syempre kahit hindi naman namin kamag-anak yung bumibili, kami ang na-offend para doon sa dahil Pilipino tayo eh. Tapos, generalize niya na ganun lang daw kadali mag-asawa ng Pilipina. Tapalan mo lang daw ng pera at magagawa mo ng lahat. Parang ganun, something like that, no? Yung yung kasamahan ko nga, yung nag-assist nga ng welding machine, sasagot pa siya na, parang, oh no, you're wrong, sir. Gaganon pa siya. Tinapik ko na yung paa eh. Ginanon ko na, wag na, hahaba lang ako yung usapan na yan. Hindi naman natin kako business yan eh. Importante, nakabenta tayo. Pero para sa akin kasi offensive yun eh. Kasi nakikita ko din naman, kasalanan din naman kasi ng ibang kababayan natin. Alam ko na ang bansa natin ay mahirap na bansa. Pero men, bigyan nyo naman ng ng konting konting pakipot ba? Tama ba yung term? Yung pahirapan nyo din yung apam nyo. Kung halimbawa, yung maramdaman niya yung value nyo, hindi yung pakitaan lang kayo ng dollars, magiging robot na kayo. Nakakahiya yung ganito. Parang kasalanan din kasi, hindi ko rin naman masisi, no? Na ganun ang tingin sa atin. Kaya lang, kasalanan ng iba eh. Mahirap na bansa kasi tayo eh. Na para bang every time na may makita tayong puti, pera na agad yung Don't get me wrong ha, katulad ng sinabi, makilala naman ako niyan, na ganyan, na nagtatrabaho sa ibang bansa, na nakakilala ng foreigner doon. Nagre-respetuhan sila. Kasi alam din naman ng foreigner yung yung pagka-hardworking nung naging partner niya doon eh. Kumbaga hindi niya nakuha sa bili. Yung binili niya, yung pinakitaan niya ng pera, hindi niya nakuha sa ganun eh. 'Di ba? Ayan oh. Talagang inulam na siya ng social media oh. Sabi ganun nito. Ay sorry. Nag sila. Hoy, nakakahiya kayo. Ano yan, team building? Pati people you may know kasama daw. Di ba pwedeng immediate family? Yung pwede, no? Hindi, pag ganito, be professional, ha? Alam ko na sometimes, first time lang natin makapunta ng mall. Pero, pag ganyan, siguro nanay at tatay mo, pwede na. Isasama pa nga yung kapatid mo para nakakahiya na yun eh. Kung may librihan na ganyan, nanay at tatay, okay na siguro. Hindi yung pati auntie mo, pati yung anak, yung pinsan mo, yung... Ano ba? Yung iba, tinatakpan pa yung yung... Viral na viral sila, oh. Ito. Father, and Son, and Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, and these are gifts that we are about to receive from thy bounty in Christ our Lord, amen. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Ray. Happy birthday to that Ricky over there holding the baby. My cousin. And cousin. Happy birthday, everybody. God bless, safe travels. Amen. Yay! Kainan na. Father, and Son, and Holy Spirit. Ano? Tapos ito pa na ano ko rin to eh. Na panood ko dito. Ayun din oh. Having lunch here.
inasal with my family and my daughter. So, mang inasal naman. Hello guys, having lunch here. Inasal with my family. Again, hindi naman natin alam yung kwento. Pero alam natin na may nangyayaring ganyan. Huwag natin itanggi. Hindi naman natin alam yung kwento. Uulitin ko, ha? Kumbaga, hindi naman natin binabawi, no? Hindi naman natin hinuhusgahan yung ganito. Malay mo nga naman, katulad ng sinabi ko kanina, pera yan ng babae na nag-OFW, di ba? Pwede naman mangyari yon. Pero I don't think gagawin yun. Naghirap ka sa ibang bansa, tapos pakakainin mo kahit mga kapitbahay nyo, kahit mga pinsan mo siguro. Siyempre, uunahin mong pakainin mo yung immediate family mo, di ba? Kesa yung pamilya ng kung sino-sino. Anyway, paki-comment na lang sa baba kung ano masasabi nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.